Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ang tagulan ay kadalasang nag-uumpisa ng Hunyo hanggang Nobyembre, kung minsan may naliligaw pa ng mga bagyo sa Kapaskuhan. Sinasabi ng Pag-asa na baka 2 bagyo ang pumasok sa Pinas ngayong buwan ng Hulyo. Alam natin na napakaraming tumataas na kaso ng iba't ibang sakit pagpanahon ng tagbaha at tagulan. Muli, mapalad tayo ngayong araw dahil mapakapanayam natin muli ang isang eksperto. Nagpapasalamat tayo sa pagbisita niya muli dito sa atin sa Health Check Plus. Siya po ay isang preventive medicine expert, Medical Officer 3 ng Quezon City Health Department. Let us all welcome isa sa ating suking health checker, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molan. Welcome back po muli dito, Doc Biboy Molano, dito sa ating Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw po, Teacher Ellie. Magandang araw sa ating mga viewers na listeners. Umpisa na po natin, Doc Biboy, ang ating panayam focusing on dengue at leptospirosis. Mga panganib na sakit kapag panahon na ng tag-ulan. So, Doc Biboy, very common po ang dengue dito sa atin sa Pilipinas at madalas natin naririnig ito sa ating kapitbahay, kamag-anak, no? Madalas na nababalita na iba't ibang uri din ng mga social media din, no? So, para malinawan po ang ating audience, ano po ba ang dengue? First and foremost, pag sinabi natin na meron akong sakit, merong 4 na pwede mag-cause ng sakit, no? Yung tinatawag nating pathogens. Isa na doon yung virus, pangalawa is bacteria, pangatlo is parasites, pang-4 is fungi. So pag pinag-uusapan natin dengue, isa itong sakit na gawa ng isang virus. Virus actually siya. Maraming misnomer yung sabi nilang bacteria lang virus. Hindi, isang virus ang dengue. No? So ang dengue, isang viral infection na nakukuha ng isang tao kapag nakagat siya ng isang infected na lamok. At yung lamok na yun, yung tinatawag natin ay yung Aedes species or Aedes aegypti na mga lamok. Madali lang siyang i-identify sa community natin. Basta maitim, tapos merong puting guhit sa katawan niya. So yung mga lamok na to nakakapag-transmit ng dengue virus sa atin kapag kinagat na tayo ng mga lamok na ito. At doon nasisimula ang dengue virus. Marami po sa ating mga health checkers, Doc Biboy, ay naging familiar na, no, dahil nagka-pandemya, no, na viral ito. Pero para po hindi sila malito, ang dengue po ay dala naman ng lamok. Tama po ba? Yes, dala siya ng lamok. Bali, ang difference nila between COVID-19 infection, isang COVID na hawa, kapag nag-produce tayo ng viral load doon sa ubo natin, nagkaroon tayo ng respiratory droplets na binigay natin sa hangin. Ang dengue naman, isang viral infection kung saan nakakagat tayo ng lamok na tinatransfer ng Aedes species na yon. At may mga iba pang uri ng sakit na viral infection na nakukuha naman sa ibang bagay tulad ng HIV and AIDS na nakukuha sa mga infected na pagtusok ng mga needles o sa pagkikipagtalik na unprotected. Yun po, no? So sa ating mga health checkers, ang dengue pala ay nakukuha sa infected na lamok na ito ay isang viral infection din. So maraming salamat dun sa ating malinaw na explanation dun, Doc Biboy. So kapag po na-infect na ang isang tao ng dengue, Doc Biboy, ano naman po yung mga usual na senyales at sintomas na maaaring makita sa isang taong may dengue na? Very common, no, for dengue infection. Ang pinaka nararamdaman or na symptoms na nararamdaman natin is fever,
nagkakaroon muna ng lagnat, mataas na lagnat sa lumalagpas sa 2 hanggang 3 araw. Tapos nagkakaroon siya ng mga pwede mong sumabay yung mga sumusunod tulad ng masakit ng ulo. Minsan marami ng patients na reklamo, retroorbital pain, masakit sa likod ng mata. Parang gano'n. Pagsusuka, paghihina, pagkakaroon ng pantal-pantal o yung mga rashes, pagtatae, masakit ang katawan o kaya pagkawala ng gana kumain. Itong mga nabanggit ko na sintomas, ito yung mga sinasabi natin na kapag meron ng isang pasyente na positive sa dengue at ito yung mga sintomas niya, ito yung sinasabi natin na dengue without warning signs. Ibig sabihin, ito yung mga pasyente na kaya pa natin gamutin sa bahay as outpatient basis. Ibig sabihin, hindi lahat ng dengue ina-admit sa hospital. May mga dengue cases na pwede naman natin gawin sa bahay or as an outpatient basis. Basta mas masunurin lang sa payo ng doktor. Pero may mga kaso or may mga percentages ng dengue cases na lumalala. Parang hindi maganda yung presentation nila. So, yung mga symptoms naman na parang sinasabi natin na gano'n is, first of all, kapag bumagsak na yung fever or ibig sabihin nawala na yung fever. Tapos biglang sumakit yung sikmura, pananakit ang sikmura, walang tigil na pagsusuka, di karaniwang pandurugo, pwede dito sa ilong, sa gilagid, minsan sa conjunctiva, minsan sa tenga, or parang minsan din sa menses pag sumosobra. Tapos matamlay o sobrang pangihina, hirap huminga o pagmamanas. Tapos pumapangit yung mga laboratory examinations kapag pinapa-workup natin yung mga to. So itong mga nabanggit ko naman na symptoms ngayon, ito na yung mga pasyente na tinatawag natin na dengue with warning signs. Ibig sabihin, ito na yung mga patients na kailangan admitin sa hospital dahil mas maganda kung maobserbahan sila in a hospital setting. So ito yung mga possible na pwedeng maramdaman ng pasyente. Basta ang kailangan lang natin malaman is basta pag nag-fever, tapos nagkaroon ng mga ibang sintomas na medyo mild, yun yung mga without warning signs. At yung mga nabanggit natin kanina na pananakit na sikmura o kaya pandurugo, bumagsak yung fever na wala, yun ay yung mga warning signs na mas kailangan, mas magandang atensyon lang ibigay sa mga pasyente. Kaya ina-admit sila. So, Doc Biboy, nabanggit niyo po kanina na natatransmit itong dengue kapag nakagat na po ng lamok, no? So, kailan po ito ina-expect yung mga senyales na ito? Kailan po siya usually lumalabas pagkatapos ng pagkagat ng lamok? Yes, it's a very good question, no? Actually, literature had said na around ang incubation period, ibig sabihin yung from the time na nakagat hanggang nagka-symptoms. Ang incubation period niya is around 3 days to 10 days. Ganun lang kaikli from the time na nakagat ka ng lamok. Pero meron mga cases or certain cases here in the Philippines at least as early as 2 days nakakaranas na ng symptoms for dengue infection pagkatapos sa makagat ng lamok. Pero doon tayo mag-stick sa incubation period of around 3 to 10 days. Kasi yun yung majority ng cases. Medyo matagal din po pala, Doc Biboy, no? So, hindi pala siya pagkakagat sa'yo ay makakaramdam ka na. So, meron ding mga pangilan na araw pa na 3 to 10 days bago ito mag-appear. Yan. Yes. So, sa ating mga health checkers, no, maganda na i-observe pa din ang ating pangangatawan, lalo na kung tayo ay nakagat ng lamok. Bilang na banggit nga sa atin ni Doc Biboy, no, na pwedeng mag-appear ang senyales matapos pa ng 3 to 10 days. Yes, pero syempre kailangan natin intindihan. Hindi naman natin lagi na-record kung kailan tayo nakakagat ng lamok. Pwede kasing everyday nakakagat ka. Tapos parang gano'n. So, ang importante is recognition ng symptoms. Kung nilagnat na, mas maganda kung magpa-check na kagad. Kasi kahit nakagat ka last week, nakakagat ka naman everyday. So, pwedeng hindi natin masabi kung when talaga yung time na nakakagat tayo. So maganda po na nabanggit din ni Doc Biboy sa atin, no, yung mga babantayang mga senyales, no. So kapag nabanggit niyo, Doc Biboy, na kapag may fever o lagnat na, no, mas mainam na magpa-check up, tama po? Yes. So, Doc Biboy, kapag po nagpa-check up, kasi usually po ito yung mga kinakatakot ng ating mga health checkers, kapag nagpa-check up, ano bang gagawin sa akin, no? So, ano po ba yung mga diagnostic test na gagawin kung sakaling ang iniisip po ng ating doktor ay may dengue na po tayo? Actually, first ginagawa namin is syempre detailed history and
physical examination. History physical examination will lead you a long way. Tapos, siya DDP, tourniquet test, meron kami mga specific tests na ginagawa in physical examinations para masabi namin kung probable na may dengue yung pasyente. Pero regarding diagnostic tests, ito na yung mga rapid diagnostic test na ginagawa natin on a regular basis. Like for example, NS1 antigen, dengue duo test, which is yung IgG-IgM test. At sa mga Quezon City listeners natin, libre ito mga to sa ating mga health centers. Yes, walang bayad ito mga to. Punta lang kayo sa mga nasasakupan nyo kapag mayroong mga simptomas para mas masuri agad, tapos mas makita natin yung kung sino yung mga karapat dapat i-test for dengue infection. Naku, napaka-inspiring naman po ng ating health department dyan sa Quezon City. Mapapasana all na lang po kami, Doc Biboy. Pero maganda po na nabanggit sa ating mga health checkers, no, na itong mga test pala na ito ay available naman sa ating mga health centers at ating mga health institutions. So, ito po ba, Doc Biboy, kasi usually ito yung mga tanong nila, yung masakit po ba ito? Or ano po ba yung tinetest dito sa mga nabanggit ninyong mga medical test? Syempre, yung sa dengue NS1 and dengue IgG-IgM, sa dengue dugo yung kailangan nating specimen. So, mas maganda kung makuha na sila ng dugo. Pero sa mga health facility naman is pero trained or phlebotomists na pwedeng kumuha ng mga dugo. Hindi naman basta-basta lang yun. Kasi ng healthcare worker lang kukuha ng dugo. So, mga trained naman yung mga personalized natin sa mga health centers natin, even nationwide, para mag-test na mga kompleto mga pasyente. So, nabanggit nyo, Doc Biboy, kanina regarding sa dengue with warning signs and without warning signs. So, nabanggit nyo po na, syempre po mas malala no, kapag may warning signs na ito. Ano po bang dahilan kung bakit lumalala ang dengue? Ano po yung usual na pwede namin gawin para hindi ito lumala? Of course, recognition. Yun ang pinakauna talaga. Kung ma-recognize mo na meron ka na mga ganitong early symptoms, mas maganda kung mapacheck ka kagad, magpasuri, para maiwasan natin na mapunta ka dun sa warning sites or yung parang dengue severe. So, ang importante lang naman yun is ma-recognize natin yung dengue in the milder version para mas maiwasan natin magkaroon ng severe dengue version. Kasi sa dengue, ang nangyayari kasi kapag kunwari nasa critical phase na tayo ng dengue, may tatlong phases kasi ng dengue, febrile, critical, tas recovery. Yung critical yung iniiwasan natin kasi sa critical, doon na yung nagkakaroon ng plasma leakage. Ibig sabihin, in layman's term, doon na lumalabas yung pagdurugo, di ka rin yung pagdurugo kasi bumabagsak yung platelet count, mga tipong gano'n. So meron naman tayong mga agaran na maneuvers na ginagawa dyan sa hospital na para mas maigsan natin yung mga complications ng severe dengue cases. So yun po ng mga health checkers na pakinggan po natin si Doc Biboy na talagang dapat ay early recognition sa ating mga senyales regarding dengue, no, para hindi na ito lumala at umabot sa pagdurugo o mga severe dengue na yan. Doc Biboy, yung nabanggit po ninyong severe dengue, pareho po ba ito dun sa tinatawag nilang dengue hemorrhagic fever? Old term kasi yun eh. Dengue hemorrhagic fever saka dengue fever syndrome. Sila yung old terms. Yung newer terms ngayon is yung dengue without warning signs, dengue with warning signs, saka dengue severe. Constantly kasi sa larangan ng medisina, hindi tayo nagiging obsolete. Parang laging may pabago-bago. So, kailangan yung mga doktor talaga natin is lagi nag-aaral. Lagi nag-aaral. So, it's basically the same yung dengue hemorrhagic fever sa dengue severe ngayon. So, basta ang point lang yun is yung dengue hemorrhagic fever and dengue severe is yun yung cases ng dengue kung saan medyo mas kailangan na natin ng in-hospital management. Hindi na siya outpatient. Kasi dito na critical yung pasyente kung saan pwede magdulot to ng kapansanan or magdulot to ng kamatayan. So, pwede po palang umabot sa ganun, Doc Biboy, no? Kapag yes. Sa address. So,
maganda talaga na napaalalahanan tayo ni Doc Biboy sa mga senyales na kailangang bantayan, no, lalo ngayong tag-ulan. So, Doc Biboy, punta naman po tayo sa prevention. Kasi kanina, nababanggit po natin yung mga kailangang tignan, no, early recognition, ganyan. No? So, ano naman po yung mga advice ninyo sa amin para naman po sa preventive measures regarding dengue? Yes. Maganda tanong yan, no? First of all, bago natin sagutin yun, kailangan nating alamin yung life cycle ng mga lamok. Yun muna. So, yung Aedes mosquitoes na to, no, mga lamok is, pag namumugaran sila usually sa mga malilinis na tubig na naiimbak sa mga paso, sa lumang containers, sa mga gulong, especially gulong. Uso pa man din yung mga gulong nilalagay sa bubong. Tapos sa mga alulod na hindi nalilinisan, tapos nagiging stagnant. Sa mga stagnant water sa ating kapaligiran, pati doon sa ilalim na nababog. Lalo sa banyo, minsan, pag may mga ganon. So, ang importante doon is yung cycle nila, kailangan nila ng tubig para makapagparami. So, tapos, kapag adult na sila na lamok, mas active sila, itong species na to, 2 hours before sunrise or 2 hours bago sumikat ang araw and 2 to few hours bago lumubog ang araw. So, ibig sabihin, around 4 o'clock to 4 o'clock onwards, medyo active na itong mga lamok na to, yung Aedes mosquito. So, knowing that, yun na life cycle sa yung activity nila, masasuggest natin or maiisip natin na pwedeng preventive measures for dengue is sirain mo yung siklo nila na pagpaparami. Meaning, destroy their life cycle. So, meron tayong sinusundan sa Department of Health na na-aviso natin. Sundin natin yung 4S strategy kontra dengue. Which is number 1 is search and destroy. Search and destroy meaning, since alam na natin yung life cycle nila, hanapin mo yung mga pwedeng posibleng pamugaran ng mga lamok na to. Linisin mo o kaya takpan mo, kung di may iwasan, takpan mo yung mga lumang containers para hindi sila maging sisiglan ng mga tubig, especially tubig ulan. Kasi malinis ang tubig ulan. Diba? Kaya na-associate natin ng rainy season sa pagtaas ng kaso ng dengue. Kasi nagkakaroon tayo ng breeding material para dito sa mga lamok na to. So number 1 is search and destroy. Hanapin mo yung mga pamugaran, sirain mo, linisin mo na sila para hindi na mamugad ulit doon yung mga lamok. Number 2 is self-protection measures. Yung self-protection measures, nasabi ko kanina na 2 hours before sunrise and 2 hours before sunset, dun mas active yung mga lamok. Susunod tayo dun sa sinasabi nating 4 o'clock habit. Yung 4 o'clock habit, tuwing 4 o'clock, magsuot ka ng mga long pants, long socks, long sleeves, tapos yung mga mosquito repellents tayo na pinapahid para during this time na active yung mga lamok, meron tayong self-protection measure kung hindi natin may iwasan na malamok sa area na yun. At least kahit pa paano sa sarili mo, may self-protection measures ka. Number 3 is seek early consultation. Alam mo na nga nilalagdag ka, magpakonsulta ka na. Huwag mo na antayin pang lumana yung mga karamdaman mo. Tayo kasi dapat mas more on preventive side tayo. Alam na, kaya nga tayo nagaganito kasi para ma-recognize natin early yung mga signs and symptoms para may iwasan natin yung further complications. And number 4, yung last is say yes to fogging or support fogging. Napansin nyo minsan, may nagpa-fog kung Teacher Ellie, kung may naano ka sa mga probinsya before or kaya sa bahay nyo, sa community nyo, na meron nag-spray, di ba? Yung fogging sinasabi. Kasi usually kapag may naitatalang kaso sa community, here in Quezon City, for me, I will make an example of my city. Kapag mayroon natatalang kaso, binababayan ng Epidemiology Surveillance Division namin sa Quezon City Health Department, papunta sa local health centers, tapos sinasabi namin sa barangay, para magkaroon kami ng intervention dun sa area na yun kung saan mayroong positive cases. So, isang intervention na yun is fogging. Ang ginagawa ng fogging is dinidestroy na natin yung mga adult na lamok. Ganon. Tapos meron pa tayong ibang ginagawa para ma-destroy pa natin yung mga larvae, yung mga nagkakaroon tayo ng larvicides. So, yun lang naman yung 4S strategies kung saan mas may iwasan natin or mga contra-dengue tips na mga tinatawag natin. Search and destroy,
self-protection measures, seek early consultation, saka support family. Dami po nating natutunan, Doc Biboy, lalong-lalo na sa preventive measures. No? Yun talaga yung napakadami kong natutunan sa inyo ngayong pag-uusap natin. So, Doc Biboy, meron po ba kayong huling mensahe para tayo ay magtulong-tulong tayo laban sa dengue? Maging proactive tayo, mga listeners, mga viewers, maging proactive tayo sa health natin. Kasi yun yung biggest investment natin sa sarili natin is our health. So, kung iniisip nyo is trabaho, actually, tayo makakapagtrabaho kung hindi tayo okay, hindi tayo healthy, di ba? So, mas maganda maging proactive tayo sa health, makinig tayo sa mga ating eksperto, tapos pakinig tayo or please listen to validated information na nakikita natin sa internet, no? Especially this Health Check Plus, di ba? Sobrang validated na mga information na nilalabas ng website natin, ng campaign natin. Tapos, if I may, no, if I would plug for the Quezon City Health Department, follow our page sa Facebook, yung Quezon City Health Department official, para mas makakita pa kayo ng mga campaign materials for dengue. Saka makikita pa natin yung mga ibang information sa mga ibang sakit na ito para maiwasan. Pakinggan po natin mga health checkers ang payo ni Doc Biboy, no? So dito tayo sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. So huwag po kayong bibitaw. Susunod nating alamin kay Doc Biboy ang sintomas at lunas para sa isa pang sakit na laganap tuwing panahon ng pagbaha, ang leptospirosis. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.